Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaying lahat ang Panginoon. At sumayo rin. Sa araw na ito, ating pong ginugunita ang mga banal na anghel na tagatanod. Mga anghel na nagbabantay sa atin araw-araw. At sa tulong ng kanilang pagbabantay, hilingin natin na tayo ay maging mga mabubuting mga anak ng Diyos. Sa harap niya muli, aminin natin ang ating mga kasalanan, tayo mingi ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami ay tanuran. Ipagalob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi na liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko noon pa mang una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa Kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok. Sa tindi na Kanyang galit, ito'y Kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay Kanyang nayayanig, at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw, at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan, at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang. Pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan, makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahahadlang. Ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kaniyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ng ating pong itutugon.
Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Tayo pong lahat. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin kaniyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingang pinahahayag o sa kaharian niyong mga patay, ang iyong pagtatapat, kita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, o Poon, ako'y nananangis at nananawagan sa tuwing umaga. Ako'y tumatawag sa iyong harapan, di mo ako pansin. O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumangtanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap laro ng boxing. Si Muhammad Ali. Marami po ang namamangha kay Muhammad Ali sapagat napakahusay ho niyang maglaro ng boxing. Kapag siya po ay nasa loob na ng ring, maraming tao ang nananabik na makita ang estilo na madalas niyang ginagawa kapag siya ay naglalaro. Kung napanood na ho ninyo maglaro si Muhammad Ali, malikot ho yung kanyang mga paa at halos naglalaro lang siya sa loob ng ring. Kaya marami ang natutuwa sa kanya. Marami ho na nakalaban siya na kanya natalo. Maraming mga laro ang kanyang ipinanalo. Kaya hindi katakataka na si Muhammad Ali ang itinuturing
the world's greatest, pinakamahusay at pinakadakila sa larangan ng sport pagdating sa boxing. Subalit kung pag-aaralan natin mga kapatid, ay ang pamantayan ng Diyos, ang kadakilaan ay hindi nasusukat kung ano ang iyong nagawa. Sa ating po mga tao, karaniwan, ang isang taong mayroong napatunayan, isang taong mayroong nagawang malaki para sa atin, sila ay dakila. Pero pagdating sa Diyos, hindi katanyagan, hindi ang napatunayan ang magpapaging dakila sa atin. Para sa Diyos, ang pagiging dakila natin nakikita sa ating kapakumbabaan at paglilingkod sa iba. The greatest in God's eyes are not the strong and mighty, but the dependent and the childlike. Sa Ebanghelyo natin sa araw na ito, narinig natin, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad na ang mga bata ang siyang dakila sa kanyang kaharian. Minsan nag-uusap po kami nila Father Dars sa isang kainan. Tinanong niya ako, sabi niya, Benji, ano sa tingin mo, bakit inilarawan ng Diyos ang bata para ipakita sa atin ang kadakilaan? Sabagat kung tutuusin, ano ba ang meron ng bata? Wala naman. Wala pa siyang napatutunayan. Wala pa siyang maiko-contribute na malaking-malaki. Wala pa siyang pangalan na masasabi. Pero bakit itinuring na dakila ang katulad ng mga bata sa kaharian ng Diyos? Ito po ay sapagkat sa kanyang kababaang loob at pagiging walang-wala. Alam ng bata na sa ganang kanyang sarili, hindi niya kayang gawin ang lahat. Siya ay nakadepende sa kanyang mga magulang. Kaya nga ang isang bata ay nagiging dakila sapagkat marunong siyang ibaba ang sarili at maging mapagkalinga sa kanyang mga magulang. Tandaan natin na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ay tumulad sa atin, naging taong katulad natin, naging katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa paggawa ng mali. At nagawa ng Diyos yun sa pamamagitan ng kanyang kapakumbabaan. Sa makatuwid, ang larawan at huwara ng ating pagiging dakila sa harap ng Diyos ay yung matuto tayong tumulad sa Kanya. Na sinasabi sa atin ni San Pablo na bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya itinurang maging kapantay ng Diyos. Bagkos, nagpakumbaba siya at tumulad sa atin bilang tao. Oo, tumulad siya sa atin bilang tao. At ang pagtulad natin sa Panginoon ay sa pagtulad natin sa kapakumbabaan. Na sa pamamagitan ng pagpapakababa at naipaglilingkod natin ang ating mga sarili, yan ang nagiging kadakilaan ho nating lahat. Kaya hilingin natin sa Diyos ang biyaya ng kapakumbabaan. Hindi ho madali, pero hindi rin naman ho imposible. Kung ang Diyos nagawa niya ibaba ang kanyang sarili, tayo mga tao dapat ding matutong ibaba hanggang lupa ang sarili. Nawa, matuto tayo ho kay Job sa unang pagbasa. Kung nagsimba ho kayo araw-araw,
Narinig natin ang istorya ni Job. Si Job, sinubok ng Diyos. Inalis sa kanya ang lahat. Ang yaman niya, karangyaan niya, pamilya niya, lahat-lahat sa kanya. Ang natira lamang ay ang kanyang sarili. Pero sa kabila nang nawala ang lahat, nanatili siyang mababa sa harap ng Diyos. Ni hindi niya kinwestiyon ng Diyos, ni hindi niya sinumpa ang Diyos, bagamat sinasabi na ng mga kaibigan niya upang siya ay mamatay. Nanatili siyang tapat, nanatili siyang mababa, at sa bandang huli, ang Diyos ang nagtaas muli sa Kanya. Sana po, tularan natin ang halimbawa ni Jesus at ni Job. Sa pagpapakababa, Diyos ang magtataas sa atin, hindi po ang ating mga sarili. Nawa atin pong kilalanin ang kapaumbabaan ng Diyos at matuto tayo sa Kanya upang katulad niya, maging mababa din tayo sa Kanyang harap. Amen. Magsitayo po. Iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo na may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito at ating tugon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasa ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman at pagkakasakit, naway mabigyan lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama namin sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kabatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin, ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, tinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa bagamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong manalangin sa ating Amang maawain. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami kinidya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Sukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo, kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong magsisitanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming minarapat mo magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo at magpakumbaba katulad ng mga bata. Salamat sa Diyos. Salve Regina,